Nag-harvest na naman nga kami ngayon ng nyog at nagluto rin ako ng ginataang tulingan at hinaluan ko ito ng gulay na lubi-lubi at ang ginawa ko ang pampaasim ay ang dahon ng lubas. Ngayong araw pa nga lang sumikat si Haring Araw kaya naman naisipan namin mag-harvest ngayon ng mga nyog kasi matagal na rin ang hulingani namin dito. Ang ginagamit nga pala namin sa pangunguha ng nyog ay ang tinatawag na kawit dito sa amin at nilalagyan na lang ito ng pinagdugtong-dugtong na kawayan para maging mahaba. Habang nangunguha sila ng nyog ay mangunguha muna kami ng dahon ng lubas. May nabili kasi kaming tulingan kanina sa bayan at eto nga ang gagawin kong pampaasim. Napakalaki at napakataas na nga ng puno nito kaya para makakuha kami ng dahon ay binabato na lang namin ng kahoy. Patsamba-tsamba nga lang kami dyan sa pagbato pero mabuti na lang ay mabilis kaming nakakuha. Malambot lang kasi ang mga sanga nito. Napakasarap nga nito pampaasim sa mga ginataang isda katulad ng tulingan o di kaya naman tilapia. Lubas nga ang tawag niyan dito sa amin. Sa inyong lugar po ba ano po ang tawag nito? Pagkatapos namin manguha ay naghanap naman kami ng mga talbos ng lubi-lubi lahok sa lulutuin namin ginataang tulingan. Para sa amin nga, itong gulay na lubi-lubi ang pinakamasarap na partner sa lulutuin namin ngayon. At bukod dyan, libre lang makukuha sa paligid. Kapag nagugulay nga ako nitong lubi-lubi ay marami ang nagsasabi na hindi naman daw ito kinakain sa kanilang lugar at ang iba nga hindi naman alam na kinakain to. Ay kung matikman mo ang gulay na ito, baka mapasabi ka na lang ng napakasarap pala talaga. O dinisabi ko, lintian na siram. Masarap nga din ito gataan at haluan ng tinapa o di kaya naman yung maliliit na tuyo. Napakalaki nga pala nitong nakuha ko kaso medyo hindi natalbos kaya ang makukuha ko na lang dyan ay yung nasa dulo. Marami naman na nga yung nakuha namin kaya naman umuwi na kami at diretso na rin ako dito sa ilog para himay-himayin ito at diretso na rin hugasan. Ganito nga talaga yung ginagawa namin kapag nagluluto kami ng ginataang tulingan. Pinipilipit lang namin at hindi na namin ginagayat ng maliliit. Sinunod ko naman alisin sa tangkay ang mga dahon nitong lubas na gagawin nating pampaasim. Habang binabalatan ni Papa ang mga nyog dito sa lutuan ng nyog o tinatawag na agunan dito sa amin ay magsisimula naman kaming magluto. Lulutuin ko nga muna ito sa lubas at konting tubig kasama ang mga sangkap katulad ng bawang, sibuyas, luya, asin at sili. Ay paminta pa pala. Nang kumulo na nga ay nilagay ko na ang gulay na lubi-lubi at pagkalipas ng ilang minuto ay isinunod ko na rin ang purong gata. Inilalagay pa nga lang ang gata ay natatakam na ako. At fast forward ato nga naluto na at napakabango kasi medyo natutong ang sa ilalim. Nagsandok na nga kami kaagad dyan kasi mas masarap to kapag mainit pa. Kaya naman kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Dito nga pala kami kumain sa agunan habang sila Papa naman ay doon sa bahay kasama ang pinsan ko na nag-harvest ng nyog. Doon na lang daw sila kasi nahihiya yung pinsan ko na magpakita sa video. Napakasarap nga ng kain namin dyan at naparami talaga ng kanin. Paano ba naman paborito namin tong lahat? Pagkatapos namin kumain ay naghanap naman kami ng mga buay dito sa nabalatan ni Papa na nyog para gawing panghimagas. Buay nga talaga ang tawag niyan dito sa amin. Sa inyong lugar po ba ano po ang tawag nito? Diyos marhay na aga! Nagluto nga kami ngayon ng paborito naming ginataang namo at dahil lumabas na si Haring Araw ay binilad na namin ang mga namo at kinahaponan ay naglaga naman kami ng kamote at pinartneran namin ito ng nyog. Napakaganda nga ng araw ngayon kasi lumabas na si Haring Araw at bago namin biladin ang mga namo ay naisipan naming magluto ng ginataan nito para sa aming almusal. Ilang araw na nga pala ito sa sako simula nung iniaho namin sa ilog kaya naman nangangamba kami na baka umasim at masayang lang. Panay na naman kasi ang ulan dito sa amin kaya naman ngayong araw ay nagpapasalamat kami kasi lumabas na si Haring Araw. Hinugasan ko na nga pala itong mga namo dito sa ilog ng ilang beses hanggang sa maging malinaw ang tubig. Kung titingnan nga ito ay parang konti lang pero abangan nyo mamaya kasi biglang dadami yan. Binalawan ko nga pala yan dito sa gripo para makasiguradong malinis kasi hindi lang dapat sa proseso mabusisi pati na rin sa pagluluto nito. E dinaretso ko na nga yan dito sa kawali at nilagyan ko nga muna yan ng tubig kasi dyan ko muna lulutuin bago ko lagyan ng gata. At habang nakasalang ay nagbalat naman ako ng nyog dito sa likod ng kubo namin kasama ang makulit kong pamangkin. Pagkatapos ay kinudgud ko na rin. Sa lahat nga pala ng luto ng namo, ang pinakapaborito ko ay itong ginataan at ang suman nito. Kayo po ba? Ano po ang paborito nyong luto dito sa namo? Pagkatapos ko nga pala magpiga ng kinudgud na nyog ay naluto na rin itong namo. O diba magic? Biglang dumami. Ganito pa nga lang ay natatakam na ako. Paano pa kaya pag meron ng gata? Inilagay ko na nga ang purong gata at ilang minuto nga ay pwede na to kasi luto naman na ang namo. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng asin pampadagdag sa lasa. Kapag nagluluto nga talaga kami nitong namo ay imbis na asukal ay asin ang inilalagay namin kasi para sa amin ay mas masarap kapag ganito. Kapag naluto na ay depende na lang sa kakain kung lalagyan niya ng asukal. At eto nga naluto na at nagmamantika kaya naman almusal po tayo. Thank you Lord sa blessing. Sobrang sarap nga nito sa almusal o di kaya naman sa merienda lalo na kung may partner na kape. Noong bata pa nga kami kapag wala kaming bigas kahit araw-araw namin itong kinakain ay hindi kami nagsasawa. Kaya sa mga nangangamba po na baka malason kami ay wag po kayong mag-alala kasi mayroon po
po kaming sapat na kaalaman sa pagnanamo. Matagal na po namin itong ginagawa at hindi rin po namin ibubuwis ang aming kalusugan para lang sa content. Hindi lang po ito para sa content, kundi para magbigay ng kaalaman lalo na sa mga hindi nakaranas magnamo. Ay binilad ko na nga pala itong mga namo at bago ko nga pala inilagay ang sako ay naglagay muna ako ng dahon ng saging kasi medyo basa pa ang lupa. Isang araw nga muna itong bibili din sa araw at papalipasin muna ang 2 araw para maging malapot at bibili din na naman hanggang sa matuyo para maimbak ng matagal. Kapag natuyo na ito ay pwede na natin itong gawing masarap na suman. Hapon na nga pala ng mga oras na yan at habang binabantayan namin ang binibilad naming namo ay maglalaga naman kami ng kamote para sa aming merienda. Eto nga palang mga kamote, ang balat nito ay may mga butas-butas at nagkakaganyan nga po talaga lalo na kapag maulan. Nahugasan ko na nga pala lahat at nilagyan ko na ng tubig at isanalang ko na dito sa aming kalan. Inunahan na nga pala ako ng kapatid ko na magbalat ng nyug kasi ayaw niya dumagkudkod. Kinudgud ko na nga kasi itong ipapartner namin sa kamote. At eto nga sakto na luto na kaya naman kain na naman po tayo. Thank you Lord sa blessing. The best nga talaga na partner nito ay kinudgud na nyug at syempre hindi mawawala ang kape. Shoutout nga pala muna kay Ate Rosaline Esterno ng Barangay Poblacion Norte, Barcelona. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog.